What's up mga mesas? Welcome back to our YouTube channel. For today's video, samahan nyo nga po pala akong maglinis ng lababo or maglinis ng sink. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag nyong kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Kaya, simulan na natin! At sinimulan ko na nga maglinis mga meses. Ang una ko nga pala pong ginawa ay naglagay muna ako sa tubig ng Fairy or ng Joy at nilagyan ko rin po ng Sunrocks. Nakaugalian na po kasi yun dito ng aking mga amo sa pulpa nung unang pagpunta ko dito. Kaya din po, nagsusugat-sugat ang aking mga kamay. Hindi po talaga nawawala sa kanila ang Clorox. At hindi nga rin po maiwasan na magsugat-sugat ang aking kamay dahil sa sobrang tapang ng Sunrocks. Buti na nga lamang po at meron akong petroleum jelly. Noong una nga pala mga meses, nakita na rin ni Madam na mapula-pula ang kamay ko at puro sugat nga dahil sa Sunrocks. At binilhan nga ako nung isang araw ng gloves ni Madam para hindi daw magsugat ang aking kamay. Protection daw yon. Ganun. At ako nga ay biglang napaisip na sa tagal ko na dito ay bakit ngayon lang ako bibilhan ng gloves ng Camel na yan. Ngayon pa kung kailang nasanay na ang aking kamay sa Sunrocks. At sabi ko nga sa aking sarili na okay lang magsugat-sugat ang aking kamay. At least pinapasahod nyo ako ng ayos. At least pinapakain nyo ako ng ayos. At higit sa lahat ay hindi nyo ako sinasaktan. Napakasarap sa pakiramdam na ganyan ang among kabait. Kahit minsan nagkakasagutan kami. Maya-maya naman ay bati na ulit. Alam nyo mga meses, nung unang punta ko pa lang dito, mga 1 month, 2 months, 3 months, napakabait ko, napakamasunurin ko. Kahit pagod na ako, at mag-uutos si Madam, go lang, for the go. At habang natagal, natatawa ako sa sarili ko. Kasi, habang natagal ako dito, mas matapang pa ako sa amo ko. Aba nga naman. Dahil nga siguro sa sobrang pagod ko na rin, tapos na yung trabaho ko, nautos pa rin minsan, ganun. Eto na nga, ikakwento ko na nga sa inyo mga meses. One time kasi, nag-utos siya sa akin na hindi ko talaga sinunod kasi bagsak na ang aking katawan nun sa sobrang pagod ko. Tapos na rin yung trabaho ko nun. Tutulog na nga pala ako ng mga oras na yon pero umutos pa rin siya ng umutos. Basta ako mga meses, hindi talaga ako bumabangon dahil sobrang bagsak nga ang katawan ko sa sobrang pagod. At maya-maya pa nga ay nagbunga nga na mga meses. For the bingi-bingihan lang ang person. At habang nagbubunga nga ang camel, pinikit ko na ang aking mga mata at inilampas ko na lang sa aking kabilang tainga. At pagising ko nga mga meses, umaga na pala. At nung pagbangon ko nga, pamukat-mukat pa ang aking mata. Pagtingin ko sa pintuan, nagitla ako. At nandun at nakapamaywang na ang camel. Aba nga naman. Ay anong gitla ko at ang laki ng harang. At akala ko nga tapos na ang pagbubunga nga kagabi. Diyos ko po, may karugtong pa pala yun. At maya-maya pa nga ay dumating na si Baba galing trabaho. Hindi pa nakakapaghubad ng sapatos ay todo sumbong na agad ang camel. At si Meses naman for the chill lang sa isang tabihan. Pero lahat ng aking sasabihin ay aking napag-isipan na kagabi pa lang. Dahil alam kong kakausapin ako ni Baba kung tunay nga ba yon
or hindi. Eto nga lang po pala ang nakakatuwa sa aking among lalaki kasi hindi siya nakikinig kaagad sa mga sumbong ni Madam. Yun lang po ang kagandahan. Hindi po siya kagaya ng ibang amo na kapag talagang pamilya mo ay doon ka sa pamilya mo makikinig at hindi sa kadama. At maya-maya pa nga po ay ako ay kinausap na. At ang sabi nga po sa akin kung anong nangyari. So, sinabi ko lang naman po kung ano ang totoong nangyari. Doon lang po tayo sa tunay. Hindi sa kasinungalingan. Dahil yan ang pinakaayaw na ayaw ng employer. Yung talagang ikaw ay nagsisinungaling. At sinabi ko nga po na ako ay tutulog na ng mga oras na yon dahil tapos na ako sa aking trabaho. At ako ay pagod na pagod. Pero, mayat maya pa rin ang utos ni Madam sa akin. At kapag hindi ko nasunod ang kanyang utos, magagalit at magbubunga nga kaagad. At sinabi ko nga kay Baba na dapat alam nyo yung mga nakasulat sa kontrata. Medyo may kaunting pitik yung aking pagsagot na yon. At sinabi ko nga rin na paano ako makakapagsilbi sa inyo ng maayos kung ilang oras lang ang aking itutulog. Baka mamaya ay kung ano pang mangyari sa akin. At kung hindi nga nila kayang sundin ang mga nakasulat sa kontrata ay ibalik na lang ako sa aking agency at maghanap na lang sila ng panibagong kadama. At maya-maya pa nga ay tumayo na si Baba papunta sa kanyang kwarto at sumunod ang camel. At ako nga ay natatawa habang tinutuloy ko ang aking paglilinis dahil sila naman dalawa ang nag-aaway. At mga ilang minuto nga ay lumapit si Madam at humingi ng sorry sa akin. At ganun din si Baba. Napakasarap sa pakiramdam yung talagang sincere ang paghingi ni Madam ng sorry sa akin. Siguro ay natauhan na. Pero mga meses, syempre, hindi pa rin ako kampante. Baka mamaya, pagkaharap lang si Baba, mabait. Pero pag alis na naman ni Baba, ay bunganga na naman. At kinabukasan nga, ay sinubaybayan ko kung talagang may pagbabago or gagawin ulit ni Madam na magbunganga or mag-utos kahit tapos na ang aking trabaho. Pero hindi na naulit. Hanggang ngayon, 8 months na po ako dito, ay hindi na talaga naulit. Ginawa niya sa akin yun ay 3 months. Pero ngayon, 8 months na ako, talagang bumait talaga si Madam. Sobrang bait na. Hindi na kagaya dati na napakamainitin ng ulo. Pero pinagpapasensyahan ko nga dahil may edad na. Pero ngayon talagang malaki ang pinagbago niya. Kaya sa mga kapwa ko OFW na first timer, kagaya ko, payo ko lang po, huwag na huwag po tayong magpapadala sa sindak or sa takot sa ating mga employer. Kasi pag pinakita nating takot tayo, ay talagang tayo ay aalilain ng mga yan. Kaya pag alam mong nasa tama ka, sumagot ka rin minsan. Walang masamang sumagot kung alam mong nasa tama ka. Ang mga yan naman ay takot rin. Talagang kung papangunahan ka lang ng takot ay talagang gaganyanin ka ng mga yan. Pero sadyang mabait po talaga si Madam. Nung una pa lang talagang mapagbigay sila. Halos lahat sila mapagbigay, lalo na sa pagkain, hindi ka nila gugutumin. Kaso nga lang, yung time na yon ay talagang pagod na pagod lang ako kaya kami ay nagkasagutan. At saka, oras na nga din po ng pahinga ko nun. At ang mga yan po pala, ay hindi natin kagayang mga Pilipino na kapag tayo ay nagalit, ay talagang
galit pa rin tayo, hindi agad-agad mawawala. Pero ang mga yan, ilang minuto lang, wala na agad ang kanilang galit. Kakausapin ka na agad ng mga yan. So, ayun lang po ang aking maipapayo sa inyo. Huwag po kayong magpasindak sa inyong mga amo. Huwag kayong magpakita ng takot. At lagi lamang po tayong manalig sa Panginoon. Huwag po nating kakalimutang magdasal. Yan lang po ang ating tanging kasangga, lalo na kapag tayo ay may problema. Siya lang po ang tanging makakatulong sa atin. At sana po ay may natutunan na naman kayo sa aking mga ibinahagi sa inyong karanasan or experience dito sa aking employer. Kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa aking mga videos. Kaya lagi po tayong mag-iingat, lalo na sa mga kapwa ko OFW. Ingat po tayo lagi. God bless po sa inyong lahat. Bye! Thank you for watching. Please huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Thank you and God bless you.